Welcome to Mrs. Utangera's Review because utang is life, so let's utang responsibly. Disclaimer, hindi ako bayan para gawin itong mga reviews. Ito ay base sa personal experience. Sa mga nagtatanong kung na-reject kayo sa first time nyo sa pag-apply nyo kay Tonic for a cash loan, kailan ka naman next makaka-apply? Ang sagot ay 3 months ka ulit makakatanggap ng pa-offer kay Tonic. Mag-i-email si Tonic sa'yo na mayroon kang bagong offer. Pagka-login mo, ito ang makikita mo. Ayan, meron akong 20,000 loan pa-offer. So, click now. Maglalagay ka ng amount na kailangan mo. Ilalagay ko this time 15,000 pesos. Ang minimum loan na ma-offer is 5,000. Ito ang mga monthly installment period. May pa 6, 9, and 12 months to pay. And ito naman ang monthly if gusto mo na 6 months, 9 months, or 12 months. Merong payhinga na loan protection, 181.33 cents per month, pero optional naman siya. You can proceed with unprotected loan. Mag-no thanks lang ako. Ito ang loan summary ko if ma-approve. 500 pesos mababawas sa approved loan amount for the processing fee. I accept. Maglalagay ka lang if para saan ang loan mo, pili ka lang dyan. Update lang ng work and source of income if may changes. Kung wala naman, press continue. Lagay ka ng status kung single, married, pili ka lang dyan. Ilan ang dependents mo? Ano ang highest educational attainment? Maglalagay ka ng 2 contact references na nasa phone mo. Ilagay mo ang first name, last name, and kung kaano-ano mo sila. Confirm mo lang if same address pa rin or different address ka na. Maglalagay ka ng monthly income, bali gross monthly income. Meron ka bang loan sa ibang financial institutions? Lagay ka din ng monthly loan payments. Tapos, ilagay mo din name ng company kung saan ka nagtatrabaho. Or wala naman, kailangan i-update, then just click update. Lalagay mo ulit din number mo. Optional naman if meron ka pang ibang mobile number or another way to reach you. Nag-skip na ako. Next, dito na ang mga terms and conditions. I accept and give my consent. Next, processing na ng loan application. Wala namang tumawag sa akin while nag-review sila ng application ko. Ayan, may notification na may offer na daw ako. At na-approve na nga. So, ang in-apply ko ay 15,000. Pwede ako ng minimum 16,000 to maximum 20,000. Sa 20,000 na ako, and ito na ang monthly installment pag 12 months, 6 months, and 9 months. Ito ang loan summary ko. Again, minus 500 processing fee. Ikaw ang pipili kung kailan ka magbabayad based sa salary day mo. So, pili ka if 5th or 20th of the month, 10 and 25th of the month. Mostly naman sa atin, nasa schedule ay 15 and 30th of the month. Pagkatapos, confirm mo na, review mo itong promissory note, disclosure statement, and amortization schedule. And then, kailangan i-sign mo ang documents. Dito maglalagay ka ng signature mo. Loan is almost ready. Follow mo lang ito. Mabilis lang, nasa Tonic account ko na siya. Ita-transfer ko na din siya sa bank account ko. May 8 pesos transfer fee. Pagbayad naman, kailangan mo lang lagyan ang account mo sa Tonic, top up lang via QR, and since nandyan na siya, press Pay Now. Loan Payment Received. Una ko na-approve sa Tonic noong January 2026, may natanggap ako na loan offer ulit after nagbayad ako ng July installment ko. Bali 6 months, so 6 out of 12 na nabayaran ko. And may pa-offer na sa akin si Tonic ulit. Extra cash loan available, minimum 5,000 and maximum 12,000 pesos. So ito ang mga details ko. Meron pa akong remaining loan plus extra cash loan equals new total loan. Ito ang mabibigay na installment, 24 months to pay. So ito magiging computation. I hope na approve na lahat ng mga na-reject sa first application nila kay Tonic. If may mga tanong kayo, feel free to comment. Please subscribe nyo sa Mrs. Utangera's Review. Thank you and see you sa next video.